So yun po guys, ayan magandang araw po sa lahat. So another topic po yung pag-uusapan po natin sa video po na ito. Mula po ito sa naging live po ni Krishna, August 11 po. Kung saan nga po is sinabi nga po niya ang kanyang hinaing or kanyang tampo nga po sa kanyang lola. Which is para sa akin is naiintindihan ko po siya. Pero may iilan po kasi na parang pinipilit din po na kumbaga hindi intindihin si Krishna. Pinipilit po nila na mali yung ginawa ni Krishna kasi lola po niya ito, ganito, ganyan. Pero ano kasi, si Krishna kasi is tao lang din naman po na may puso rin po nasasaktan at nauubusan rin po siya ng pasensya. Kasi sabi nga po niya na since noon pa nga daw po is gano'n na daw po ang kanyang lola. Although ayoko na pong mag-comment about nga po sa kanyang lola since hindi naman tayo kumbaga direktang involved nga po pagdating sa issue po na ito. But gusto ko lamang pong i-focus dito na dapat po nating intindihin si Krishna kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon is tama po yung mga sinasabi ng mga mas nakakatanda sa atin. Hindi lahat ng pagkakataon is kailangan po nating sundin or hayaan po yung mga sinasabi ng mas nakakatanda sa atin, especially na kumbaga parang nasisira ka na, nasisira na yung imahe mo dahil nga po sa ginagawa po nila, just like nga po kay Krishna na sabi nga po niya na parang sinisiraan nga daw po niya siya ng kanyang lola. Kaya naintindihan ko rin po si Krishna kung bakit nga ba umabot po sa punto na naubos nga po ang kanyang pasensya. Naintindihan ko po siya kung bakit nga ba may tampo siya sa kanyang lola. Kaya nga po hindi na muna siya doon natulog sa bahay ng kanyang lola at doon po siya natulog sa kanyang farm nga po. Although hindi pa tapos yung farmhouse po niya, so kumbaga meron siyang duyan doon, meron siyang kubo-kubo doon kung saan po siya natutulog, although hindi komportable, pero yun nga, yun po yung paraan po niya para at least makaiwas po siya na mas masaktan po niya ang kanyang lola. Kasi syempre tao lang din po tayo, halimbawa kung may sasabihin ng kanyang lola tapos hindi mapigilan ni Chris na ang kanyang sarili, so possible na masagot po niya, although hindi pa naman daw po nangyari po iyon. Pero tama lang din po yung ginawa po niya na magpalamig muna, doon muna sa farm po niya magstay at umiwas muna sa kanyang lola. Kasi yun nga, mahirap nga po na baka masaktan po niya in words po ang kanyang lola. Kaya naintindihan po natin, ako po si Krishna at sana maintindihan nyo rin po. Alam kong ano po kumbaga yung pinapayo po ng iilan is para rin po sa ikakabuti ni Krishna. Pero inulit ko nga po, intindihin lang din po muna natin si Krishna ngayon kasi nga po kumbaga ang dami po niyang iniisip na mga problema, mga stress sa buhay. Alam po natin kung gaano ka-stress po si Krishna sa kanyang buhay. Ang dami po niya mga problema tapos dumagdag pa po ito, di ba? Sabi nga po niya na ang tagal daw po niya nagtiis, ang tagal po niyang hinabaan ng kanyang pasensya. Maging mga tito or tita po niya, mga anak daw po ni Lola is yun nga, umiiwas nga po sa mama po nila. Si Krishna lamang daw po yung nagtiis simula noon pa man until sa naubos nga po ang kanyang pasensya. Pero alam ko naman na hindi matitiis ni Krishna ang kanyang lola kasi kahit balik-balik tayo man ang mundo is lola pa rin po niya iyan. Kahit ano pa man ang mangyari or nangyari is lola pa rin po niya iyan. Kaya alam kong kumbaga nagpapalamig lamang po si Krishna, but then alam ko din na darating din po yung panahon or pagkakataon na maging maayos po sila at hoping na magkausap sila, yung masinsina na pag-uusap, yung masabi ni Krishna yung mga hinaing po niya sa kanyang lola. Para nang sa ganun is yung lola din po niya is alam ko naman maintindihan din naman siguro ng kanyang lola kapag nagkausap sila ng maayos, kapag sinabi ni Chris ng kanyang tampo sa ganito ganyan, di ba? So ayoko na lamang pong kumbaga mag-go over pa sa kung ano man po yung nagawa ng lola po niya sa kanya. Basta sa akin na lamang po is ipagdasal po natin na maging maayos nga po ang lahat, especially for Krishna. Ipagdasal po natin na sana makayanan po niya lahat ng mga pagsubok na ito sa kanyang buhay. At kumbaga masakit din po sa kanyang part kasi nga sabi nga po niya na ginawa na po niyang lahat, binigay na po niya ang lahat, pero parang nabaliwala lang din po. Kaya maintindihin po natin, ulit ko nga po, intindihin po natin si Krishna guys kasi tao lang din po siya. At alam ko tayong mga tao po kasi is kahit na gaano po kataas yung pasensya natin, gaano pa tayo kabait, ay talagang darating po sa punto na mauubos po ang lahat ng ito, especially kapag paulit-ulit na pong ginagawa ng isang tao ang mga bagay na ganoon na kumbaga makakasira sa iyo or makakasakit sa iyong puso. So talagang mauubos po yung pasensya po natin at tao lang kasi naman tayo, hindi tayo Diyos or na perpekto, na hindi nagagalit or ano paman. Tao lang po tayo na marunong din pong masaktan at nauubusan rin po ng pasensya. Kaya inulit ko nga po na intindihin po natin si Krishna at patuloy lamang po tayo sa pagsuporta po sa kanya kasi kailangan na kailangan po niya ng suporta po natin.
Especially ngayon na medyo naguguluhan nga po siya. Kaya nga po naisip ko na sa darating ko po na birthday sa August 14, so instead na maghanda ako dito sa bahay, so gusto ko na bisitahin na lamang po siya para at least may paramdam din po sa kanya na andun po yung suporta ko po sa kanya. Kahit papano, kahit saglit man lang, makita ko siya, makausap, or makita ko po yung mga ginagawa po niya doon, mga achievements po niya doon. Kasi nakaka-proud po yung mga ginagawa po niya sa kanyang buhay po talaga. So yun na po, basahin po natin yung ilan po sa mga komento. From Merna Berbano, naiyak din ako nak habang pinapanood ko tong vlog mo. Always be patient and humble yourself. Ingat ka lagi anak, God is watching over you. Krishna anak, God bless you mo. Yun nga po, kahit sabihin po natin na always be patient and humble yourself. Pero yun nga, tao lang din po si Krishna na may pasensya rin po na nauubos. May puso rin po na nasasaktan. Kaya sa ngayon po is intindihin muna natin at hayaan po muna natin siyang magpalamig nga po para mahimasmasan po siya nang sa ganun is kumbaga darating din po yung punto na magkausap sila ng kanyang lola at magkaayos nga po sila. From Tess Aki, at tungkol naman sa pamilya mo, pagkatandaan mo walang perpektong pamilya kaya kaya mo yan, Krishna, ihilak mo lang at isalig mo kay God. Sabi dito sa last part is iiyak lang daw niya at kumbaga ano sa Panginoon ba. Totoo po yun, walang perpektong pamilya. Never nagkaroon ng perpektong pamilya ang mundo kasi lahat po tayo is meron talagang kumbaga problema sa bawat pamilya. Nagkakaroon pa rin ng mga something like problema, hidwaan, ganito ganyan, di ba? Kahit mga mayayaman nga po, di ba? Akala natin perpekto na yung pamilya po nila pero hindi pa din. May mga problema pa din po, di ba? Holly Marklin, pagpasensyahan mo na yung lola mo, intindihin mo na lang. Yung mga basher, inggit mga yan, dito lang kami. Lagi suporta sa iyo, walang iwanan. Ingat. Yun nga, iniintindi naman po ni Krista ang kanyang lola simula noon pa man. Pero yun nga, umabot lang po talaga sa punto na naubos na po ang kanyang pasensya. At alam ko naman na magkakaayos yan sila. Sa ngayon is talagang nagpapalamig lamang po si Krista para hindi pa madagdagan pa ng apoy po yung yung init ng kanyang nararamdaman po ngayon. Maria Teresa Apolinar, kailangan mo lang habaan pasensya mo sa lahat ng bagay sa mga tao sa mundo. Ingat palagi dyan sa farmhouse mo. Krishna, may God bless you. Kaya naman sanang habaan ni Krishna yung kanyang pasensya sa kanyang lola. Siguro kasi nakaya na naman niya for 21 years, diba, nahabaan ang kanyang pasensya sa kanyang lola. However, sobrang dami kasi nang iniisip na problema ni Krishna. Sobrang dami ng stress na iniisip po niya. Tapos dumadagdag pa po yung ganoong mga problema sa pamilya. Kaya talagang naubos po ang kanyang pasensya. Kaya intindihin lang din po natin si Krishna. Ulit po tayo pero gusto ko kasi naintindihin po natin si Krishna kasi may din naman siya kumbaga may punto din naman siya kung bakit nga ba dumating sa punto na naubusan nga po siya ng pasensya. Genevieve Yu, ayan, hello Princess Krishna, hayaan mo lang si Lola. Just do the things and makes you happy. At huwag mong isipin masyado ang mga problema na hindi naman sa'yo. Ipatuloy mo lang ang mga pangarap mo at manalig sa Diyos palagi. Advance happy birthday, Princess, watching from USA. Ayan, malapit na po yung birthday po niya. 14 days na lamang po is birthday na po talaga ni Krishna. So hoping na bago ang kanyang birthdays, magkaayos po sila ng kanyang lola. Nang sa ganun is mas magiging masaya nga po ang kanyang birthday kasi nga po andyan ang kanyang lola. Pero nabanggit po niya na parang ayaw na po daw niyang maganda or mag-birthday celebration, which is dahil nga po naguguluhan ang kanyang isip. Pero alam ko naman na magbabago pa po ang isip ni Krishna, especially na marami pong sumusuporta sa kanya. Faye Castel, my heart melted for you. Sana ganyan mindset ng anak ko. Keep going. Krista Mosay, I'm here to support your vlog. No skip to ads para makatulong sa'yo. Love yourself first. Enough na tulong yan. Ma-realize niya rin kapag hinayaan mo siya. Opo naman. Darating din sa punto na ma-realize din po ni Lola yung siguro mga kamalian po niya or something pa man na nagawa po niya for Krishna. Alam ko magkakaayos po yan kasi pamilya yan sila Basta pamilya kasi kahit na anong hidwaan pa yan. Especially sa pamilya nila Krishna na very close po sila sa bawat isa. So alam ko kung ano man pong hidwaan meron sila, tampuhan ay alam ko magkakaayos po yan sila. Especially na mahal po ni Krishna ang kanyang pamilya. Kaya nga po, nagtiis po siya na doon po tumira sa kanyang lola. Imbis na yung time sana niya sa kanyang mga magulang doon sa Damilag. Pero pinili po niya na samahan ng kanyang lola kasi nga po alam po niya na kailangan siya ng kanyang lola at mahal na mahal nga po niya ang kanyang lola. Cheryl Guanzon, kaya mo yan Day Krishna, mga pagsubok lang yan, pray mo lang, surrender kay Papa God ang lahat, kaganang yung bigat na nararamdaman. Oo nga po, ipag-pray po niya kasi walang ibang makakatulong po sa atin sa mga ganitong klaseng problema kundi yung Panginoon. Kaya lagi po tayong magdasal po si Krishna ng taimtim
i-surrender po niya lahat ng problema po niya, sabihin po niya lahat ng problema po niya, at alam kong gagaan po ang kanyang pakiramdam. So yun, I think hanggang dito na lamang po muna ito. God bless po and bye for now po.